Yo, so what's up sa mga ka-hombre ko dyan, mga boss Lodi amo natin na nandyan, si Chavez na naman nga pala, nandito na naman tayo sa panibago nating solo cast. And this time, we are doing the Nom Nom session. Alright. So, the mix for today is Nidge. And then, meron siyang, soda water na mango flavor. Yan. Soda water, 0 calories, 0 sugar, 0 lahat. May flavor lang siya. Tapos yan, pulutan natin steak tsaka chicken. Protein. Para naman kaysa mamulutan tayo ng mga chichirya, ng mga fatty foods, no? Mali na nga itong ginagawa natin. Nagiinom tayo tapos sasabakan pa natin ng unhealthy food. So, pangit ng combination na ganun, no? Actually guys, mali itong ginawa ko kasi nauna muna ako nagnom-nom bago ako nakapagkwentuhan sa inyo no? So dapat pag nagkwentuhan tayo, simula na rin ng nom-nom, no? Para sabay tayong tumatagay. But anyways, dalawa pa lang naman ako na parang sabihin natin 200 ml, no? Na Nidge. Na may orange juice, tsaka ng kanina orange juice pero hindi ko na-tripan nung soda water, no? For today's topic, ano ba? Wala akong maisip Pero kanina habang nagsa-sound trip ako, nai-imagine ko yung mga pinagagawa ko dati nung kabataan ko, no? Usapang Riz, no? Gusto ko talaga yung usapang ganun yung usapang pambababae dati. Kasi na guys, sa totoo lang, matagal ko na siyang hindi ginagawa. Matagal na akong walang practice pagdating sa ganyang bagay, no? Kasi, ano nawala na rin yung kati ko sa ganyan, sa totoo lang. Wala na rin yung gigil ko na may makilala, na may makausap, may makalandian, may makachat, alam mo yung ganun, fling kapag gantong edad pala, no? Pag tumungtong ka na ng 30, pag 30 ka na, ang trip mo na lang is, ako, sa akin sa totoo lang kumbaga masasabi ko na nalilibugan na lang ako sa kotse tsaka sa pera. Kapag hindi pera ang pag-uusapan o kaya hindi kotse ang pag-uusapan, parang sa akin lang to, waste of time. Alam niyo yung ganun. Parang nagbo-bullshit lang naman tayo dito di ba? Pero kung kotse yan, di ba? Mag-uusap tayo, makipag-inom ka sa akin, magkukwentuhan tayo tungkol sa kotse o di kaya pagpapapera, diskarte, hassle, negosyo, basta anything about money or car related, yan talaga, I'm all in. Laban ako dyan. No? Kasi, kumbaga, hindi waste of time para sa akin yun Pero magkukwentuhan tayo ng nangyari sa inyo na ex nyo, kung paano kanya niloko. Bulbul ka kasi, kaya ka niloloko Tanga-tanga ka diba? Kaya ka niloloko. Tsaka nagjowa ka ng para sa streets Sa soli mo talaga yon. Hindi magiging sa'yo yun, men. Kaya lang, shot muna tayo. Yung mga babae na para sa streets, guys, matutunagan nyo naman yan. Siguro sa unang linggo pa lang nakilala nyo. Sa vocabulary pa lang malalaman mo na diba? Kung paano siya magsalita, kung paano siya mag-act, kung malalaman mo yung balagbag siya. Balagbag talaga siya. The way na magsalita siya, the way na magkwento siya, the way na ikwento niya yung past niya, the way na mag-react siya sa mga bagay-bagay. Para sa mga hindi pa kasi nakaka-experience ng mga ganung babae, kumbaga sabihin natin na virgin ka pa, sariwa ka pang lalaki, no? Wala ka pang kamuang-muang sa nangyayari sa mundo. Mapapaikot ka talaga ng mga babae para sa streets. Sa totoo lang, lalo kung mapera ka, makakatisang ka talaga ng malupit nun. Tapos may in love ka. Tapos, alam mo yun, hanggang malalaman mo na pinagpapasapasahan na pala siya. Eventually, magkakasakit ka pa, di ba? Nagmahal ka na, nag-invest ka na, nagkatulo ka pa, parang nagka-STD ka pa. Di ba? Parang, hindi rin naman kita masisisi kung mangyari sa iyo kasi nagmahal ka lang naman. Di ba? Kumaga naging vulnerable ka lang. Kaya nga,
Eto, mga ganitong usapan natin na gusto kong i-share niyo sa mga tropa natin diyan kung may kakilala kayo na hopeless romantic diyan 'no, na bigyan niyo ng linaw yung mga gano'ng tropa natin kasi nabubulag talaga sila. Ang dami kong nakikitang tropa na putya nabulag sa ganyan, naubos yung kumbaga yung ipon niya naubos, alam mo yun? Nagkaroon ng nagkaroon ng parang kati-kati sa bratbo, 'no? Nagkaroon ng parang nana sa bunganga, basta may mga ano ko, may mga naging tropa ko dun na, "Tangina mo kasi, gumusto ka kasi 'no?" Bi wina-warningan ko naman sila. May mga tsaka di lang naman ako, may mga tropa rin kami na wina-warningan na siya, na, "Pre, ano 'yan, yung babae mo, eh, 'wag kang masasaktan. Ano 'yan, kumbaga, eh, alam mo na, 'di ba, pakarat, pokpok para sa streets." Ano, ayun na yun, eh, kung ano man yung term na yun 'no. Eh, gumugusto pa rin si pare 'no, hanggang one time mag-aaya na lang, "Pre, inom tayo." Iyak ako, nasaktan ako, niloko niya ako, ganyan, ganyan. Ta's nalaman niya na yung mga pinagkakagawa ng babae, putang ina nakipagbalikan pa si gago, 'di ba? Parang putang ina na ano ka na, eh, nagago ka na, bumalik ka pa, 'di ba? Parang binabato ka na nga ng tae, ngumanga ka pa. Parang gano'n yung nangyari. So, hindi ko rin naman masisisi yung mga gano'ng tao kasi baka mamaya kulang sila ng pagmamahal, tapos dun nila nahanap yung care, yung aruga. Eh, siyempre magaling nga yung mga gano'ng babae, magaling sila magpaikot din ng lalaki. So, para sa mga lalaki diyan, makinig na lang kayo sa tropa niyo. Hindi naman kayo as a lalaki ha, as a man to man na usapang lalaki sa lalaki. Hindi ka naman kumbaga sobrang bihira ng laglagan talaga, sa totoo lang. 'Pag sinabi namin na, "Pre, yung babae mo pakarat." Kung maniwala ka pakarat talaga yun, baka nga nakarat na namin yun, eh, 'di ba? Dumaan na sa'min yun bago dumaan sa'yo, eh. Ano siya, hindi siya kagaya ng sa mga babae na taguan 'no, kumbaga tsaka sa babae kasi hindi ko naman nilalahat. Usually kasi mga babae kasi mostly hindi sila, hindi sila ano yun, mahilig mag-confront ng mga bagay-bagay. Kumbaga yung real talk sa kanila, eh, parang iniisip nila na makakasakit sila ng damdamin, makakaapak sila ng pride, ng ego. Sa atin kasi mga lalaki puta wala yun, 'di ba? Parang masasaktan ka pero malalaman mo yung katotohanan. Gano'n talaga yun, lalaki ka, eh, 'di ba? Parang wala sa atin yun mga lalaki na wala ng cover up, wala ng sugarcoating kumbaga. Sa atin 'pag sinabi natin, "Pre, babae mo ano 'yan, ingat ka diyan." Ayun na yun, it's a sign, red flag na kaagad yun pre, dapat dun palang natutunugan mo na parang bakit kaya 'no? Bakit niya sinabi na red flag 'tong babaeng 'to, baka mamaya dumaan na sa kanya 'to. So medyo mag-aano ka na, iibahin mo na yung gameplay mo sa kanya, 'di ba? Iibahin mo na yung mission mo sa kanya, mag-iingat ka na din 'no? Kasi di ko rin alam, eh, may mga babae kasi talaga na magaling, magaling gumanon, magaling humimas, at tinataon nila sa mga lalaki marurupok talaga. Ang daming lalaking marupok guys, sa totoo lang. Ano yan, eh, weakness ng lalaki yan, eh. Weakness ng lalaki ang ano, ang presence ng babae. Sobrang weakness ng lalaki yan. So, yun dun sila nagte-take advantage, 'di ba? Hanggang yun, at the end of the day malalaman mo na fucked up shit pala 'tong pinasok ko 'no. Magulong relasyon pala yung pinasok ko. Hindi ko naman nilalahat, okey? Hindi ko naman nilalahat. May mga babae naman din na nagseseryoso sa inyo. May mga babae din naman na kumbaga nagiging ano niyo, eh, partner niyo, na partners in crime, sa lahat ng bagay, sa hustle, 'di ba? May mga babaeng gano'n na all in talaga sa inyo. Hindi ko nilalahat, pero siyempre sa unang stage ng relationship, getting to know each other, dapat kakapain mo na siya. Malalaman mo na kung para sa'yo ba o para sa streets. Kapag for the first month, sabihin natin medyo mag-i-invest ka rin. Siyempre ng gala niyo, kain niyo, inom niyo, 'no? In the first month, makukutuban mo yun, eh. Makukutuban mo talaga yun. Hindi niya matatago yun. Lalabas at lalabas yun, sa totoo lang. Hindi niya kayang itago yung kung ano talaga siya sa unang buwan, 'no? Lalaki kasi, tayo naman kasi
hindi naman tayo totally nagtatago ng emosyon natin, eh. Hindi lang natin pinapakita yung buo, 'no? Never tayong nagtatago ng totoong tayo sa mga babaeng kilala natin. Sadyang hindi lang talaga natin binibigay yung 100%, okey? Hindi lang natin shino-show yung 100%. Yun lang yun. Sa mga babae na nagsasabi na parang, yung lalaki 'to ano pala nagbago or parang, ay hindi pala iba pala yung ugali niya so kung paano ko siya nakilala. No, yun talaga yung ugali nun, hindi mo lang 10% lang talaga yung nakita mo or 20% lang talaga yung nakita mo. Kasi sa totoo lang, hindi magaling umarte ang mga lalaki. Kumbaga, ano tayo eh, sablay tayo sa ganyang ano eh, pagpapanggap, no? Sablay tayo sa pagko-cover up, no? Angat tayo sa gano'n, hindi kumbaga sa atin lalabas at lalabas talaga yung katotohanan ng mabilis. Hindi kagaya ng mga babae na hindi ko naman nila halata, hindi kagaya ng mga babae pero tititigan ka niya sa mata na umiiyak pa tapos sasabihin niya na walang nangyari sa'min. Pero puta alam mo na meron. Alam mo yung gano'n? Kaya nilang gawin yun, kaya nilang turuan sa mata mo na umiiyak. Tapos mapapabilib ka talaga na totoo. Pero yung totoo eh, hindi pala. 'Di ba? Magaling sila sa gano'n, magaling sila dumarama, magaling silang umarte. Tayo kasi wala eh. Kumbaga parang 'pag fucked up na tayo parang, sige na nga amin na ako na matapos na. Alam mo yung gano'n, walang drama sa buhay ng lalaki. Kumbaga sa atin eh, na gusto lang natin mapadali yung buhay. Ano lang eh, sobrang simple lang ng logic eh, yes or no lang eh. Yes pa ba or no na? Yun lang, wala ng parang in between na it could be, what if, yung mga gano'n. Wala ng what if, wala ng explain, yes or no, 'di ba? Yes, push, no, hindi. Oh, wait lang, chat muna tayo 'no. Kaya ko 'yun nakukuwento kasi merong di ko alam kung gusto dapat i-share ko sa inyo 'to, eh. May isa akong tropa na nag-confess sa'kin about sa pagkakaroon ng problema sa relationship. Gusto ko siyang advice'an kaso hindi kasi siya nakikinig. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, ano siya yung hopeless romantic nga siya, gano'n nga nangyari. May na-meet siyang babae, 'no, okey sila in the first few months, 'no, 6 months na sila, eh. Okey naman, mahal na mahal daw siya tapos malaman naman niya na yung buong period ng sila, meron pa palang nagiging ibang lalaki, yung babae. Maganda talaga yung babae, ano yun, Syrian yung babae, Syrian. Maputi, Araba, 'no, maganda yung itsura niya. So, siyempre hindi rin natin may pagkakailan na maraming nagkakagusto sa kanyang lalaki. Tas yung tropa ko naman na yun, eh, ano siya, Jordanian. Hindi siya gano'n ka-gwapo or may itsura naman siya kaso yung galawan niya, eh, geek, alam mo yun? Yun yung tipo na lalaki na basta geek siya. Nanonood ng anime, naglalaro ng, card games, yung mga ganun. Tas basta geek siya. So, siyempre mapapanis talaga siya ng mga lalaki na ang trip, eh, mag-party, mag-inom, mag alam mo yung trip talaga ng lalaki, magkotse, gano'n, 'no? Though may sasakyan naman siya, pero hindi kagaya ng mga siguro nakakasabayan niyo na may tira na may dating talaga 'no. Masasapawan talaga siya nun. Kaya ang sabi ko sa kanya, ano, eh, "Pre, tigilan mo na, 'no? Kasi kung pipilitin mong i-fix 'yan, masasaktan ka pa rin, eh, 'di ba? Masisira at masisira 'yan. Ayusin mo yung sarili mo, 'no? If there's something to fix, fix yourself." Yun yung sabi ko sa kanya. Kung meron man dapat ayusin diyan, ayusin mo yung sarili mo, hindi yung relasyon niyo dahil wala na 'yan, eh, 'di ba? Fucked up shit na 'yan, eh, papunta na sa basurahan 'yan, eh, 'di ba? Ayusin mo yung sarili mo, maghanap ka ng iba, 'no? Kung sakaling bumalik siya, paglaruan mo naman. Kumbaga ano naman, ikaw naman yung ano ngayon, tables have turned, 'di ba? Ikaw naman yung ano ngayon, player ngayon, 'di ba? Sabi ko, ayusin mo yung sarili mo, 'di ba? Hindi nagiinom, hindi well, dito kasi ano 'to, eh, Muslim country, bawal kasing ang alak guys sa Muslim, bawal mag-inom, bawal ang alcohol. So, sabi ko sa kanya, kung yung babae nag-iinom tapos ikaw hindi, 'di ba, paano kayo magkakasundo niyan,
'di ba? Yun na nga lang yung parang bridge niyo, eh, para mapunta kayo sa ano, eh, kumbaga yun yung tulay niyo papunta sa kwarto, eh, 'di ba? Yun yung tulay niyo para papunta dun sa gusto mong marating. Siyempre nauunahan siya ng iba dahil may mas malupit sa kanya. Though hindi ko naman masisisi kasi belief niya yun, eh, trip niya yun, eh, 'di ba? Kung paniniwala niya na masama mag-inom, 'di gano'n talaga, maghanap na lang siya ng ibang ano, babae. Sadyang hindi lang talaga para sa kanya yung gusto niya, 'no? So, ayun lang naman, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo kaya napag-usapan natin 'tong ganitong topic na tungkol dun sa mga para sa streets na babae. Pero nakita ko yung babae, hindi naman siya gano'n kaganda. Ano lang, siyempre panibago, kumbaga kakaiba sa paningin ng Pinoy dahil Araba, matangos ilong, maputi. Alam mo yung mukha ng Araba talaga pero hindi siya kagaya ng Araba na 'pag na mga ibang lahi na 'pag nakita mo kunyari Araba na, "Oh, tangina ang ganda nito, ang ganda ng mukha nito, kamukha ni Mama Mary, ah." Hindi siya gano'n, hindi siya outstanding, hindi siya eye-catching or hindi siya walang impact masasabi ko. Oo, puwede na, siguro hindi ko lang talaga trip pero ewan ko puwede na. Pero hindi siya ano, hindi siya yung wow, walang wow factor. Normal lang, para siguro sa tropa ko maganda yun 'no. So yun, naawa din ako, may point na naawa ako, may point na nainis ako, may point na napatangina tangina ka kasi napagano'n ako 'no. Hindi ko rin masisisi, ayoko siyang ano, eh, dati kasi guys nung ano ako, bata-bata pa ako 'no, ayoko yung mga tropa ko na gano'n. Na alam mo 'yun, natutulonggis ng mga EA cakes. Kumbaga dapat ikaw lalaki, ikaw ang tumutulonggis sa EA cakes. Ikaw ang nagdadala ng relasyon, ikaw yung nagda-drive ng kung ano man 'yan, ng vessel, 'di ba? Ikaw yung nagdidirek ng kuwento niyo. Kaya 'yun nung kabataan ko pa, sinasabi nila na bad influence ako. 'No? Kasi may mga tropa ako na tinuruan ko mag-inom, may mga tropa akong tinuruan ko mag-yosi, may mga tropa ako na tinuruan ko na gumimik, may mga tropa ako na tinuruan ko ng kung ano-anong kagaguhan. Kasi yung trip ng mga babae, sana walang babae na mahilig sa walang papatol na babae sa geek, 'no? Walang babaeng papatol sa nerd, 'no? Tandaan niyo yan guys, walang babaeng papatol sa inyo kung nerd ka, geek ka, walang papatol sa inyo. Meron man, sobrang liit ng chance, as in 1 in a million talaga. Sobrang almost slim to na ng chance na may pumatol sa inyo. At kung may pumatol man sa inyo, kayang-kayang agawin niya ng mga tao, ng mga lalaki na mas bad boy. Kasi yung trip ng mga babae, bad boy eh. No? Ayaw nila na masyado mabait. Di ka ubra dun. Kiss ka dun. Kaya yun, kaya kapag may mga tropa ako na ganun dati, nakikita ko may gusto siya sa babae tapos hindi niya makuha or parang binibilog lang siya, 'no? Naisip ko kaagad, eh, kasi geek ka, eh. Dapat ayusin mo yung itsura mo, ayusin mo yung sistema mo 'no, tara inom tayo. Hindi ka umiinom, sige shot-in mo 'to. Hindi ka nagyoyosi, sige hit-hitin mo 'to. Hindi ka gumigimik, tara dito sama ka sa'kin. Ayusin mo yung porma mo 'no. May naalala ko talaga nun dati guys, pinopormahan ko pa sila. 'No, pupunta kami as in 'pag walang damit pahihiramin ko ng damit, gigimik kami parang, "Pre, wag mo naman yung suotin mo, eto." Pahiramin kita ng damit. Eto ganito kahit hindi ka nagyosi kunyari nagyosi ka, kahit hitbulga ka lang or kahit hawakan mo lang may angas factor na nadadala yan, 'no, may angas factor na nadadala yan. Ta's lagi kang magmementos, lagi kang magkakaroon ng holes, lagi kang may candy sa bibig everytime nakakausap ka ng babae sa club. Wag wag na wag kang makakaligtang kumain ng mints. Promise napaka-effective. Kasi first impressions last, totoo lang. So kung a-approach ka sa babae na hininga mo amoy yosi na may amoy San Mig Light, na amoy pulutan na sisig, na amoy sibuyas, ayun na yun din, kumbaga parang turn off na agad yun 'no? Kahit sabihin natin na may itsura ka or magaling kang bumuka, pero kung yung hininga mo, eh, hindi kahaya-haya yung amoy, pangit na impression yun guys, pangit na impression sa babae yun. So might as well
Wala ka namang pagtu-toothbrushan kasi dun, eh, mints talaga, 'no? Sa labas ng mga gimikan may mga nagtitinda ng candy. Ano ba naman yung ₱10 bumili ka or dami na nga ng 10 dati mga 5 lang puwede na yun, eh, 'di ba? Basta everytime na approach ka ng babae sa club, kakausap ka ng someone, never forget the mints. Number one yun, number one. Kailangan mabango yung hininga mo, kailangan mabango ka, okey? So, kahit hindi gano'n kaganda yung itsura mo, sabihin natin as a guy, kailangan mabango ka. Hininga mo tsaka yung presence mo, hindi ka maasim, 'no? Kumbaga wait, kumbaga yung damit mo mabango, nadownihan mo ta's may pabango ka na ano, na mabango, 'no? Iba yung nagagawa ng mabango ang amoy, 'no? Especially kung mga harapat kayo ng babae. Yun lang naman. Ewan ko kung paano na yung galawan ng ano ngayon guys, generation ngayon. Kasi may mga online dating na, may mga Tinder, no, may mga Bumble, may mga kung anong ano ba may ewan ko kung anong mga dating app. Hindi naman ako gumagamit ng gano'n, hindi ako nag-i-install ng gano'n. So, masasabi ko tungkol dun sa dating app ngayon versus sa actual dating dati. Ngayon kasi pwede kang mang-catfish, 'di ba? Pwede mong gamitin yung picture mo 10 years ago, or puwede mong i-edit ng AI, pwede mong i-enhance yung mga bukbok mo sa mukha, pwede mong paliitin yung tiyan mo, parang ano na siya, para ka na lang shino-showcase yung sarili mo, 'no? Parang madali namang catfish, tapos ano, sobrang bilis. Kumbaga parang makakapili ka na kaagad kung trip mo yung isang tao o hindi, based sa itsura. Kasi gano'n na lang 'yun, 'di ba? Parang swipe left, swipe right na lang, swipe left, right, tsaka kayo mag-uusap, tsaka kayo magsa-something. So, anong titignan mo dun? Personality, as if naman makita mo yung personality niya sa ano pa lang, sa unang page pa lang ng kung ano man yung lumabas sa app mo, 'di ba? Kumbaga mukha talaga yung titignan mo, yung itsura talaga titignan mo. Kapag swangit yung mukha, next, move on. Pag sa tingin mong hindi trip mo yun, hindi mo trip yung katawan, move on. Kapagka nakita mo, "No, yung cute nito, ang ganda ng katawan, tsaka mo pa lang siya aanuhin, kumbaga parang i-a-accept, parang gano'n or parang hindi ko alam kung anong tawag, eh, basta tsaka mo siya i-ye-yes, 'di ba? Eh, putya sabihin natin maganda nga itsura, maganda nga katawan, ta's baliw, 'di ba, o di kaya bulag o mga gano'n, mga bingi, eh, 'di ba? Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na pangit yung may kapansanan, na wag niyong i-date yung may kapansanan, pero hindi mo kasi siya makikilala mo siya based sa itsura niya, hindi sa kung sino talaga siya, 'di ba? Baka mamaya pangit yung ugali, 'di ba, or parang bobo, mga gano'n. Kumbaga, ang hirap, eh, yun yung nakikita ko lang na disadvantage sa mga dating app ngayon. Though, ang advantage is mahahanap mo talaga yung trip mo na itsura. Kumbaga itsura niya yung kunyari gusto mo ng chinita ta's medyo chubby na maputi, mahahanap mo siya, eh. Swipe-swipe ka lang makikita mo siya, eh, 'di ba? Pero from there, tsaka mo palang kikilalanin yung personality is something na sayang naman yung ininvest mo na oras kung at the end of the day hindi mo rin pala magugustuhan yung ugali, 'di ba? Especially if you're looking for a long time relationship, parang gusto mo talaga ng panduluhan, ang hirap nun, ang hirap nun kasi, hindi kagaya ng personal mo makikilala, 'di ba? On the first sabagay magde-date pa rin naman kayo on the first few weeks, few months, kung sa tingin mo hindi mo matitipuhan puwede mo namang alisan, 'no? Pero ewan ko, try natin, 'no? Gano'n na lang, try natin. Try natin 'yun. Pero ano lang, trip-trip lang guys, hindi ko kakararin yung gano'n, gusto ko lang siyang i-explore, 'no? Hindi ko siya kakararin para at least may topic tayo, 'no? Try lang, tignan ko lang kung anong mangyayari. Wala akong ide-date, wala akong anuhin. Siguro may kakausapin akong konti pero hindi ko lalandiin, ano lang, titignan ko lang kung paano yung galawan sa loob ng sistema ng mga gano'ng dating app, 'no? Baka mamaya may bentahan ng laman na pala, pangit yung gano'n, prostitution na yung lalabas na gano'n, hindi na siya yung dating, 'di ba? O di kaya mamaya may mga catfishing, may mga scam, 'no? Who knows? Tignan natin, kaya nga natin ano, eh,
Pag-aaralan natin, tignan natin sa mga susunod na araw, no? Tas gawan natin ng topic, pagkwentuhan natin. Ayun lang naman. So sa mga tropa natin diyan na mga lalaki, ano, mga tropa natin diyan na kung gusto niyo humarbat talaga ng mga hot chick, yung mga soya good na above, no? Ayusin niyo muna yung sarili niyo. Tingnan niyo muna kung kapatol-patol ba kayo. Yun yun. Madali na kasi mag-approach. Madali nang dumiskarte, madali nang galawan yan, no? Meron mga coaching diyan, may mga coaches kayo na pwede niyong ano yun, lapitan, no? Para matuto kayo kung paano. Pero unang-una talaga guys, ayusin niyo yung sarili niyo. Especially sa era ngayon na Tinder or parang physical appearance ang nagiging basis. Ayusin mo yung sarili mo. Mag-gym ka, o kahit hindi ka na mag-gym, wag ka lang matabang-mataba, no? Okey lang yung medyo chubby kasi iba trip nila yung medyo chubby, eh. Wag lang yung sobrang chubby, 'no? Depende pa rin sa preference, 'no? Depende pa rin sa preference pero, gawin mo na lang yung best version ng sarili mo, 'no, na kaaya-aya kung sa tingin mo gusto mo mag-date ng sexy, maganda, 'no, kailangan maganda rin yung katawan mo. Hindi ka naman papatulan ng sexy kung hindi ka rin sexy, 'di ba? Kung chubby ka papatol din sa'yo, chubby lang din, eh. So, ayun, ayun lang naman gusto kong pag-usapan natin today, 'no, sa ating nom-nom session. Salamat pala guys sa pagsubaybay sa atin ngayon. Kung nakita niyo iba yung setup natin kasi tinamad na akong mag-ayos ng studio, 'no. Eto na 'to, eh, sinetup ko na lang yung camera ta's eto na, kuwentu-kwentuhan na lang kasi 'pag magse-setup pa ako nakakatamad, eh. Sa totoo lang, ano naman 'to, eh, para maiba naman yung itsura ko niya sa ano ko, thumbnails ko, 'no. Yung Grey Cloud natin, 'no, di pala natin naisabit, 'no. Shoutout pala Grey Cloud Studios, 'no. Sa hindi nakakaalam ng Grey Cloud Studios, akin yun, 'no. Matagal ko na siyang hawak na hindi pa napapalago pero palalaguin natin yan guys, promise. Marami tayong ilalagay na content dun sa susunod. At yun lang muna, 'no, medyo nahihilo na ako. Mag-ano muna tayo, sa sound trip muna tayo dito, relax, relax. Thank you nga pala sa mga hindi pa naka-subscribe diyan, 'no, paki-subscribe na lang. Click mo na rin yung bell notification para updated ka kapag nag-upload tayo ng mga videos natin. Kwentuhan natin mga solocast, nom-nom session, galacast, 'no. Solocast, ayun yung kwentuhan, nom-nom session, eto nagmo-money tayo, tapos galacast, nasa labas tayo. Puro kwentuhan lang at kung may sa tingin mo na hindi mo trip mag-subscribe tulad ng sinasabi ko mga boss Lodi Amo, walang problema. Okay lang sa atin yun. Hindi kayo makakarinig ng kung ano mong masasakit na words sa akin, 'no. Share niyo na lang sa mga tropa natin na sa tingin niyo makaka-relate sa mga ganito, lalo na yung mga gusto dumiskarte ng above, 'no, pero hindi sila mga hopeless romantic, 'no. Share niyo na lang sa mga tropa natin na gano'n na para maliwanagan sila at makatulong kayo maging, accessory of the success ng tropa niyo, 'no, or mga kamag-anak o mahal niyo sa buhay. At yun lang muna guys, 'no, inaantok na ako. Nakakaantok 'tong tinimpla ko, hindi siya yung may mga timpla kasi ako na nakaka-hype, eh, nakaka-boost, eh. Ito nakakaantok 'to. Ano kasi siya, parang ginawa ko siyang white wine style, 'no, na hindi siya yung hard, 'no. Ayun lang naman. So hanggang sa susunod na videos mga boss Lodi Amo, si Chavez nga pala. See you ulit sa ating susunod na Nom Nom Session.